the outset, yung naratibo na gusto nilang buuin pagdating dito na as if talagang mabahiran o i-frame at maimpluwensya na mag-iba ang tingin ng mga Pilipino doon sa kredibilidad at sa trust patungo sa ating ikalawang Pangulo. Nag-respond na po ang pangalawang Pangulo doon sa nakalipas na mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya. Ano po ang nababasa nyo dito po sa mga pangyayari po ito, Prof? Una sa lahat, Sir Edmar, no, nakakalungkot isipin pero alam niyo yung mga taong yung ating taong bayan ano ay matatalino at saka mahuhusay pong mag-isip ang ating mga kababayang Pilipino. Maganda yung binigyang diin nung defense team na kung saan kung babasahin natin ang konstitusyon, ang magsisilbing impeachment court ay ang Senado, hindi ang Committee on Justice. Ang isa lang yung pwede nating gawing konklusyon dito at sa pag-aanalisa, maaaring tingin ko kahit sa common na tao maaanalisa ito eh. May gusto silang buuin na naratibo. Una, bakit nila kinakailangang pakialaman yung bank account, bank record nung ikalawang Pangulo na siya ay mayor pa ng Davao? Hindi ba nakalagay lamang o nakasaad kung panahon na yon ay yung panahon na ikaw ay sinampahan ng impeachment o ng complaint na kung saan ikaw ay vice presidente? Ikalawang punto, yung kung titignan natin yung yung pahayag ni Senator Trillanes tapos biglang nagkaroon ng confirmation o parang ang naratibo pa na kinote ng mainstream media na vindicated ako, something like that, na ina-affirm ng Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga pahayag. Yun yung nakakatakot dito, Sir Admar, kasi hindi siya conclusive and you're sending a wrong signal na tila baga meron na talagang katotohanan ito at marami ng legal experts ang nagsasabi na hindi nangangahulugan na kapag ka may red flag sa AMLAC nangangahulugang illegal na ito. Kaya nga nakakatawang isipin pero parang ang dating na hindi ko alam kung script lang ba na pagkasalita ni Senator Trillanes biglang tawag sa AMLAC tapos may affirmation tapos sunod-sunod na makikita mo sa mga social media card ng iba't ibang mga pahayagan na yun yung vindication. Paano vindication doon? Again, kaya sa aking mga pahayag at nakalipas na panahon talagang sinasabi ko merong naratibo na gusto silang buuin. At ikalawa, mula kay Madriaga hanggang dito kay former Senator Trillanes, parang hindi ko alam kung nag-iisip ba ang Committee on Justice o ang Kamara na pagdating diyan sa impeachment court, assuming na ito ay lumusot sa plenaryo at talagang dumating ito sa Senado, pag nagka-questionan ng kredibilidad, naiisip ba nila na magbubumerang ito sa kanila bilang mga member ng prosecution panel na kung saan questionable ang kredibilidad nitong mga taong to? O Sir Admar, buo na sa kanilang isipan na alam nilang hindi talaga makakaroon ng kredibilidad itong mga quote-unquote pinatawag nilang mga witness pero gusto nilang may mapalabas na naratibo base dito sa script na meron pahayag itong mga ito. Opo, kasi kapansin-pansin yung pagsama doon sa yung halimbawa, yung sinabing billionaire daw. Itong si Vice President Sara Duterte na actually nilinaw ngayon sa pagtatanong ni Congressman Sontay. Ano bang ibig sabihin nito? Yun pala, kahit pagpasok ng pera at paglabas, inad. Same lang naman yung pera Tama na po. yun, no? So kumbaga, ibasa mo ba sinadya yun na ganun ang pagbasa para lumaki, para bilyon, para nakakalula ang bilang, kaya isinama yung 2005 pala hanggang sa kasalukuyan
na kung tutuusin naman ay kung mula 2022 nang maging vice presidente siya, which is yun yung panahon na naging impeachable official siya, eh parang nasa 60 million pesos lang ata. So malayo sa bilyon. Kaya isama natin hanggang 2005. Ganun ba ang naging basa mo rin dito, Prof? Sir Admar, halimbawa po, no, sa akin pong pagkakaalam, halimbawa ikaw ay nagdeposito ng 2 milyon at nag-withdraw ka rin din ng 2 milyon. So, ang entry na papasok dyan, 4 na milyon. Pero yung 2 milyon na yan, pagka-withdraw mo, kasi magre-red flag kasi lagpas ng 500,000 piso, yung 2 milyon, ininvest mo, nalugi ka. So, yung entry mo doon, talagang zero kasi nalugi yung negosyong ipinuhunan mo. So, pero lalabas pa rin din doon, 4 na milyon. Ganon siya. So, ang nakakatakot dito, yung dangerous message. Kasi sa mga taong hindi po nakakaalam at sa mga common tao na kababayan natin, napaka-dangerous ng framing. Tingin ko doon sa nangyaring mga pahayag na as if conclusive po siya. So ako sa akin ang pinakamahalaga dito yung intensyon na alam na ito. Alam itong ganitong klaseng teknikalidad sa AMLAC. Pero despite all of this, tinungtungan nila and at the same time, may affirmation doon sa mga sinasabi ni former Senator Trillanes. So talagang magpapatong-patong kung ganun talaga yung entry mo. Dodoble talaga siya kasi pag nagdeposito ka ng 2 milyon, nag-withdraw ka ng 2 milyon, ininvest mo halimbawa sa negosyo, nalugi yung negosyo mo, zero siya. Pero ang entry doon na papasok sa AMLAC, dodoble siyang magiging 4 na milyon. So, kaya ngayon yung pinapaliwanag ng mga at nung nag-press conference ang defense team ng ating ikalawang pangulo na may tamang venue, may proper venue. Kasi ang tingin ko sa pagtingin din ng legal team ng ikalawang pangulo at tingin ko sa perspektibo na din ng ating ikalawang pangulo, wala naman na siyang sasabihin diyan na papakikinggan kasi ang basa nila o tingin desisyon diyan. Pero siyempre, within the Committee on Justice yan. Pero sa plenaryo, yan ay ibang usapan kung makaka-master sila ng enough votes to translate basically the impeachment to the Senate. Opo, no? And dito po sa estilo po, may nagsasabi na parang ganito rin yung ipinamukha nila sa dating Chief Justice na na-impeach pero kalaunan naman na ano naman no, na basura naman yung kasong isinampa laban sa kanya. Pero yun nga siguro dahil sa stress binawian ng buhay. Prof. Opo, yun nga po yung sinasabi natin na yung teknikalidad at saka yung legal na proseso at hindi yung usaping yung naratibo lamang na ano yung framing na gusto ho nilang mangyari. Kasi ang nakakatakot ho niyan yung maling mensahe pagdating ho doon na merong teknikalidad na hindi nga po conclusive at absolute na pag sinabi ng AMLAC na red flag ka, as if may ginagawa ka ng illegal. At kung titignan natin yung postura at tenor noon, doon sa pagdinig na nung nangyari po kamakailan, parang ganun ho yung pakiramdam kong naging tema, which is basically unfair, kaya nga po binibigyan ng pagkakataon. At ang pahayag naman ng defense team ng ating ikalawang pangulo, nasa tamang venue at nasa tamang pagkakataon, forum, lalo na venue kung halimbawa mang mai-transmit ito sa Senado. Pero yun nga po ang tingin ko, bibigyan ko ng diin na baka on the outset, yung naratibo na gusto nilang buuin pagdating dito na as if talagang mabahiran o i-frame at maimpluwensya na mag-iba ang tingin ng mga Pilipino doon sa kredibilidad at sa trust patungo sa ating ikalawang pangulo.
Opo. Dito naman po tayo sa isa sa mga sinabi ni BP Sara na ang mga magnanakaw hindi pinapasok sa bangko ang pera kundi sa maleta. Ano ang basa mo ron? Well, yun nga po yung tingin ko nanggagaling si VP Sara sa usapin ng flood control. At yun nga po, katulad nga ho nun, lumabas na yun doon sa flood control issue na yan na mali-maleta at hindi ho talaga ipinapasok sa bangko sapagkat syempre po kapag ka ganun nakalaki, madali hong mabiverify o mare-red flag ka agad patungkol po sa mga tagong yaman ng bawat isa. Kaya talagang malaman ang pahayag ng ating ikalawang pangulo pagdating ho dun sa usapin na yan na pagdating po sa mali-maleta talaga. Masyado bang hard sell tingin mo na parang itong sinasabi nila na ang mga na-discover daw nila ay napakatibay na ebidensya laban sa pangalawang pangulo, pero sabi nga nung isang abogado na si Bato, nakakapanindig balahibo kasi mismong ang taong bayan ang nagfa-fact check dun sa mga pinagsasasabi. 'Di ba nung una nung nagbigay ng statement or pahayag si Madriaga, yung painting may lumabas, no? Tapos pati yung cheque binusisi. Nung naglabas naman ng pahayag si dating Senador Trillanes, nabanggit naman doon na saglit lang. Bakit mayroong transaksyon sa isang bangko na sinasabing yung branch na yun ng bangko 2011 may transaction daw, pero September 2012 pa na itayo yung mismong mall kung saan sinasabing nandun mismo yung bangko. So makikita natin ito na bago pa man nag-press con ang defense team ng pangalawang pangulo, ang dami nang nagdedepensa sa kanya po, Prof. Yan nga po yung sinasabi natin taong bayan na ang nagdedepensa sa ating ikalawang pangulo. Kritikal at matatalino na po yung ating taong bayan. Hindi natin sinasabi at dinidepensahan ang ating ikalawang pangulo. At sa tingin ko sa tamang panahon at pagkakataon ay dedepensahan ito ng ating ikalawang pangulo. Pero wag naman sana na ang dating yung trial by publicity at saka trial by perception na kung saan fine-frame nila na ganun, na unfair. Kasi nasa yung due process. Ayan pa yung isa. Yung framing nila na iniimbitahan pero hindi dumadalo. Nasaan ang due, nasaan ang ikalawang pangulo pagdating dito? Hindi nga yun yung tamang venue. Sapagkat ang trabaho nila is to determine. 'Di ba? Kaya kung titignan mo Sir Admar, mula dun sa panahon ni Madriaga hanggang dun sa panahon ni Trillanes, may overreach na sila tingin ko ang komite sa pagkakaroon at mismong sa kanila na rin gamit yung pinaka-terminong mini trial. So dito nakakadagdag ng inis ng ating taong bayan kasi pag tinignan mo lahat ng pahayag pati dun sa mga sa mga mainstream media ngayon, ito yung na-highlight. Bakit hindi galingan ng Kongreso o ng Kamara patungkol sa paggawa ng mga batas na kritikal para maibsan at mapaayos yung kalidad ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino? Ang dami naghihirap, patuloy na hindi natin alam kung tataas o bababa pa ba ang presyo ng gasolina. Ba't hindi nila galingan dito? Pero pagdating dito, nakatuon na parang tumitigil ang oras ng mga kongresista patungkol dito sa hearing na ito. Sige, pwede nating sabihin na ginagawa nila ang kanilang trabaho, pero parang we would rather see their efforts. Kaya makikita mo yung perception na parang sa tingin ko na parang masyadong pinupolitika na mas magtrabaho sila doon sa mga bagay na naaayon na mas maiibsan ang buhay ng ating mga kababayan kesa doon sa bagay na kung saan tingin ko it's a waste of resources simply because you are trying to frame a very dangerous narrative para ipin down yung tao na lalong nadidismaya at naiinis yung taong bayan kasi pinag-aaksayan nyo ng panahon, hindi naman katotohanan yung, may questionable yung pahayag ng mga taong pinagkukuhanin nyo.
Speaking of pinag-aaksaya ng panahon, may recent survey ang SWS eh. At sinasabing kalahati ng mga adult Filipinos ang nagsasabi na mas lumala yung pamumuhay nila kumpara sa nakalipas na isang taon. Ito daw po ang pinakamataas simula noong 2021. So kung isusum total natin, ka-level ng nararamdaman ng taong bayan ngayon ang panahon ng pandemya. Prof, anong masasabi niyo po sa mga ganitong klase po ng ulat? Sa totoo lang po, nakaka-frustrate at pagdating dito, pati ang pahayag ho ng palasyo, ayuda, ayuda, ayuda. Hanggang yun yung nakakatakot. Yung credit ratings natin patuloy na binaba. Ang BSP itataas na naman ang interest rates natin. Napakahirap po. At hanggang ngayon, inaantay pa rin din natin yung mapapanagot pagdating dyan sa flood control program. Ang direktang tinatamaan dito, yung mga middle class at saka yung mga nasa sektor ng mga MSMEs. Ang hirap, sanga-sanga, damay-damay, at nag-aantay tayo, Sir Admar, ng konkretong aksyon galing sa administrasyon, konkretong aksyon galing sa ating pamahalaan, na sana we would appreciate na less politics, more governance sana. Na ito ang aking laging binibigyang pahayag. Kasi pagdating sa bawat puros politika na kanilang ginagawa, na-fact check na mismo ng ating taong bayan eh. Ikalawa, pagdating dyan, finiframe nila na parang ang dating ng ikalawang pangulo walang ginagawa. Paano wala siyang gagawin? Una sa lahat, no, para lang humaintindihan natin, ang ikalawang pangulo ay hindi miyembro ng gabinete. Ang ikalawang pangulo may sarili siyang programa ng kanyang opisina para tumulong sa kababayan nating mga Pilipino. So, huwag nating i-frame na idamay ang ating ikalawang pangulo na as if membro siya ng gabinete o ng administrasyon. So, any other consideration to address all other issues, tingin ko insulated ng ikalawang pangulo kasi may sarili siyang galaw. Di ba tinapyasan na nga yung budget. Meron ba siyang hinahawakang ahensya? Wala. So, unfair on the part of our Vice President para banatan at bigyan ng ganitong klaseng kritisismo. Oo nga kasi ang alam ko, Vice President pa naman si BP Inday Sara, pero parang ang turing sa kanya, presidente na. Kasi kung makapaningil ng accountability na, halimbawa, yung nagpaalam siya papunta ng abroad, ang medyo off lang doon sa side ng ng pangalawang pangulo kasi ang tagal binigyan ng approval. Alanganin na siguro kaya hindi siya nakakuha talaga ng ticket na biyahe. Isa pa sa concern ay yung sasapubliko nito. Na ang alam naman natin, una, siya ang magbabayad at hindi naman as public official yung kanyang role doon sa pagpunta kasi meron siyang ama na sa pilitang dinala doon, pinaharap sa korte ng Banyaga at nakakulong doon. So makakarelate dito yung may mga nakakulong na mga magulang. So napakalayo at ang alam ko round robin yan sila, mga magkakapatid kung sino yung pupunta. So yung mga lugar naman doon is sa pagkakaalam ko doon minsan doon na maglalapag yung eroplano, ganyan. So kailangan ilista lahat no yung mga lugar na yun. Pero ang ending naman doon naman pupunta ang pangalawang pangulang. Isang niya bakit kailangan pang isa publiko? Well, ang paliwanag naman po ng palasyo pinaburan dahil daw sa bigyan ng na yung kanyang pag-world tour, no, sa kanyang hilig, paboran yung kanyang hilig sa gitna daw ng krisis. Yun nga para sabi ko, parang itinuturing niyo naman na presidente yung ating pangalawang pangulo na limited na nga yung budget niya, mga 4 or 5 project or program lang ata na pagkasya yung kanyang budget, and at the same time sasabihin na kaya daw na naisa publiko pa rin yung details kung kailan siya aalis, na yun yung na security concern, dahil daw public official siya. So ibig sabihin ba niyan, apply din ba ito sa Pangulo? Kasi sa pagkakaalam ko, Prof, pag nagbibigay ng media advisory ang Office of the President, ang Malacanang, nakapula yan na hindi for broadcast. Na?
Kasi nga for security concern yun for public ano yun ha, public ano talaga yung function niya, no? Pagpunta niya doon sa Europa private naman po, Prof. Well, una po sa lahat, yan, katulad yan, bigyan nating example yung paghingi ng pahintulot na makapaghumingi ng clearance to travel abroad. Ah, ayan, finrain na naman na parang ang dating world tour. Hindi ho ba nila naisip na una sa lahat, kaya ho yung tao humihingi ng maagang pahintulot na maaprubahan kasi bibili ng ticket. O pagbili ho ng ticket, I would suppose, kaya ho pagka binasa ninyo, ganun ho na mukhang marami, hindi ho mukhang marami na nag-world tour. Ganun ho karami yung stopover kasi baka malamang ho, ang binibili ho ng ticket ng ikalawang pangulo para po tipid, marami hong connecting flight. 'Di ba? Kung kayo ho bihasa sa pagta-travel po abroad o yung mga madalas ho mag-travel lalo na ho sa mga bansang Europa o yung mga malalayo ho para ho makatipid yung mga marami hong connecting flight na posibleng may stopover po na idinitalya din naman ng ating ikalawang pangulo na maaaring layover ho nung kanyang ticket itinerary. So hindi ho nangangahulugan na nag-world tour. Baka ho, alam niyo po yun, ayan, yung ganyan hong simpleng bagay na pupolitikahin pa o bibigyan pa ng hindi magandang framing na world tour ika nga, gayong kung ikaw ay bihasa o talagang nagta-travel ka abroad, para makatipid ka, kukunin mo yung ticket na maraming connecting flight. Ikalawang punto, hindi naman ho siya official na ipinasasagot ng ating ikalawang pangulo doon sa pondo ng gobyerno. Personal ho niya. Kaya nga ho, kung personal, ano ho yung logic ho dyan? E di, kung talagang may pera siya, edi kukunin niya yung mga direct flight na mahal. Pero dahil mukhang maraming layover, dahil nagtitipid siguro yung tao, ito yung budget niya, ganun ho yung direksyon. So, yun ho yung klarong, yan yung simpleng-simpleng basic ho na bagay na yan na talagang, hindi ho natin alam kung anong iisipin pa natin pagdating ho sa ganyang klaseng bagay. And the simplest explanation ho dyan is, maaring nagtitipid, kaya ho nakalagay yung itinerary, hindi ho siya world tour. Pero ang tingin ko ho dyan, yan ho yung mga layover kasi mura ho siya. Mura ho yung gusto hong kunin ng ticket malamang ng ating ikalawang pangulo sapagkat magkano rin din ho ang ticket kung direct flight ho papunta ng The Hague. Hindi ho ba? So, Opo. yun lamang po. Opo, dito naman tayo sa naging oral arguments ng Supreme Court, no. Sa bihirang pagkakataon, merong nagamit na termino, yung isa sa mga associate justice na sikat na termino yung maleta, no. Ano ang basa mo doon? Tapos ano ba ang overall na ano mo doon sa nangyaring oral argument ng Supreme Court dyan po sa 24, 25, 2026 na budget po, Prof? Ako po, very welcoming at saka ito ho yung pagkakataon na kung saan kahit po paano nagbibigay ho tayo ng pag-asa. Nagbibigay ho ng pag-asa sa bawat isa na talagang nakikita ho pa rin din natin yung checks and balances ho ng ating ahensya ng gobyerno. Yun lang ho, nakakalungkot isipin. Yung iba ho, imbes na makita na talagang ito ho yung parte ng ating demokrasya at sistema ng ating pamahalaan na may checks and balances, babanatan pa po at talagang aatakihin pa yung mga associate justice o ilang miyembro ng mga nasa Supreme Court po na ang personal na atake ho sa kanila. Yun ho yung nakakalungkot ho dito. Pero una sa lahat ho, very welcoming ho yung kanila hong pagtingin. Alam nila ho kung ano yung talagang totoong nangyayari. At ang mahalaga po, yun po, nakabase o nasa parametro ho ng konstitusyon, yung usapin kaya nga ho nagkakaroon din ng oral arguments. So, ang maganda ho dito, labanan at tagisan na ho ng it's a legal battle, a masterpiece of legal battle, and not a political one. Kasi ang kaharap ho ninyo ay mga mahistrado at naka-close maganda ho siya, naka-open ho siya at pwede niyo hong ma-access, pwede niyo mapakinggan, pwede niyo hong mapanood, pero hindi ho ito makikita nating murmuro kasi labanan ho ito, tagisan ho ito ng legal arguments dahil ang kaharap niyo ho ay mga mahistrado ng Korte Suprema. So,
ano po, very welcoming at talaga hong nakakabuhay ng loob na at buhay pa rin, unang-una na buhay pa rin din ang ating demokrasya at talaga po na gumagana pa rin din yung checks and balances ng ating sistemang pampolitika. Doon naman po sa naging pahayag ni Speaker Romualdez, ano naman po yung pag-analisa nyo po doon, Prof? Well, mukha akong sa mga susunod na panahon, madadagdagan pa ho yan. Tingin ko po, nagpapakiramdaman. Tingin ko po na nagsalita ho siya alinsunod dahil ho dun sa hindi pahintulot. Paghintulot sa kanyang pag-travel po para sa medical check-up. O technically, to cut the long story short, natabla o tinabla ho siya. At dun ho sa kanyang pagkakatabla, nagbigay daan para magpahayag ho siya ng ganyan hong mga salita. At tingin ko po sa mga susunod na panahon, nakaramdam ho ang dati pong speaker kung kaya nagparamdam din ho nung siya ay tinabla. Teka, parang ang dating doon sa kanyang tenor, marami akong alam. Magsasalita rin din ako sa aking nalalaman. Ganun ho yung tenor po eh. So, mababasa din doon, reading between the lines, may corruption talaga. Well, reading between the lines, may nangyari po. At sana ho, yung talagang gusto nating panawagan dito, magpakita ho at maging accountable ho yung sinong dapat na mga managot po dito. At kung titignan ho natin, sa mga ho nakakaintindi, meron po talagang nangyari because the act itself in terms of dun sa unprogrammed appropriations, dun ho sa mga nakita nating paglobo ng budget sa DPWH, yung mga kalakaran po na nangyayari, it's happening, it has been happening. The only question is, sino-sino po yung mga mapapanagot? Finiframe o tinitignan ding mabuti para malinis at ma-insulate yung mga bagay o mga tao na dapat managot. So, yun ho yung dapat nating i-demand at mas maging mapagmatsyag at mas maging critical din po tayo. Na wag ho tayong pumayag na matigil lamang po dito. At umikot yung mundo, umikot ho yung naratibo doon sa pagbanat lamang sa usapin ng impeachment na tingin natin questionable ho yung ibang mga pahayag patungkol kay BP Sara. I-demand ho natin, example ho kung totoo at marami na rin din ho, hindi lang naman ho ako nagsabi, kung talagang seryoso ang Senate Blue Ribbon Committee, bakit ho, at maganda ho niyan, papalipad na papunta doon ang DOJ. Pagdating doon, bakit hindi via Zoom? Mag-conduct ng hearing, kaharap si Zaldico, sabihin ho ang kanyang nalalaman. Pwede naman ho yan. Mabilis ang internet connection doon sa kinalalagyan ni Zaldico. Pwede mag-request ho ang to cut the long story short, kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Ang dami hong dyan nauubos ang panahon, pero sa usaping flood control, sa usapin ng pagpapanagot, parang kulang na kulang. Dahil ang mga pinanagot nila, ayun, si Senator Bong Revilla na natalo, nagbigay sila ng ilang mga ulo na parang alam naman natin na hindi sapat. At nag-aantay ang taong bayan at nagtatanong, tumingin din sa langit ang mga taong bayan na mamamayang Pilipino na talagang sila nga lang nga ba? Nasaan na yung mga malalaking isda na in terms of accountability, alam naman natin na sino yung mga responsable talaga. Opo. Naalala ko, kabilang din si bagamat may interparliamentary courtesy, no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, pero kabilang pa rin sa nababanggit yung pangalan niya na pwede naman siyang sumipot. Bakit hindi, at kasi inaakusahan siya kabilang siya sa mga inaakusahan doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig, hindi po ba, no? Kaya nga gustong-gusto siya maimbitahan ni Congressman Rodante Marcoleta. Ang tanong ko, bakit hindi kaya nasabihan ni Congresswoman Jervy Luistro? Kasi 'di ba naalala nyo si Luistro pinagsabihan si BP Sara na kung walang tinatago humarap.
Bakit hindi kaya niya nasabihan itong si Speaker Romualdez na umarap din doon? Prof. Yun nga ho yung nakakatawa, Sir Admar, eh, no? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit ang buwan lang nakalipas ngayon mo sasabihin na itong mga pahayag na ito, eh, hindi ba dapat mulat sa pool? Sige, may nagsasabi, inimbitahan at nagbigay siya ng pahayag sa ICI. ICI, for all we know, ano ba sinabi mo dun sa ICI? Wala naman nakarinig. May nakarinig ba? May nakaalam ba? Inilathala din ba ng ICI yung mga sinabi niya doon? Hindi rin din naman. So, alam niyo yun, at the end of the day, ano po eh, nagbo-boomerang at nagsi-self-destruct po yung mga tao kasi tingin ko may pagtabla. Ang sa aking hong basa o sa akin hong pag-aanalisa yung pagkakatabla sa kanya mukhang nakita niya na pattern na baka ang isusunod ng ibibigay ang ulo ako. Hindi yun nandoon naman sa pahayag niya that I will not go down alone. I will not go down alone or natahimik pero magsasalita siya sa kanyang nalalaman. So, yun tingin ko kasi pagdating ho diyan yun. At sa maraming pahayag nakita na rin din ho natin na talagang nandun sa small committee. Hinihingi, marami maalala natin, very persistent si Representative Toby Chanco na hinihingi yung transcripts ng small committee para sa accountability purposes. Ano yung naging dahilan dyan? Pero wala po. Walang naipalagay, walang inilalabas. At kung seryoso talaga si former House Speaker Martin Romualdez, naglabas siya, inopen niya at nagbigay siya ng clearance para ma-access yung mga transcript ng small committee kasi doon pa lang malalaman mo na 'di ba? Pero walang ganun nangyaring pahayag. Secondly, alam naman po natin at maging matalas tayo. Walang galawan kung walang instruction o walang galawan kung walang susundin na direksyon yung mga tao. Mataas ang accountability ng House Speaker at ng Senate President because the bucket stops sa kanila pagdating doon sa proposed GAA. Simple, Sir Admar. Patawag mo kung talagang seryoso at dati pa sana itong ginawa doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipatawag mo yung apat-apat na nandoon sa miyembro ng small committee nung nag-evaluate ng 2024 budget na talagang ganyan. Pero ayaw nila. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ilan na doon, hindi na rin din naman mambabatas. Ilan na rin din doon, wala na. Wala nang, hindi na rin din naman nanalo. So, yun yung mga nakakalungkot. Kaya laging napag-iisipan ng double standard kasi may pagprotekta ba? Merong bang kinikilingan? Kasi doon pa lang ipatawag mo yung apat na yon. Malalaman mo kung ano yung mismong talagang nangyari. Opo. Speaking of may pinagtatakpan, meron pong inilabas na pahayag ngayon ang Anti-Money Laundering Council at batay po sa kautusan mula sa Court of Appeals, merong nag-issue ng freeze order. Pero, quote-unquote, isang prominent incumbent legislator, a business associate, and corporate entity that were found to have been involved in the flood control project anomalies. Ang pinagtataka ko rito, bakit hindi nila pinangalanan? Pag si BP Sara siguro ito, papangalanan nila. Pero bakit sino kaya ito? Kung maalala natin, hindi pa binanggit kung si dating Speaker Romualdez ba ito. Pero kabilang siya sa merong sinasabi na ipapa-freeze yung kanyang mga ari-arian. Pero ang pinagtataka natin, bakit tinatago pa yung pangalan? Kaya, Prof. Tama. Yun nga rin din nga po. Ako po, ang justification nila is proceedings po at dahil impeachment trial. Pero asan yung linya between also the right of yung nasasakdal who is the vice president in terms of yung borderline na kung saan yung paglathala at saka yung confidentiality din ho.
'Di ba? Kung lalabas yan, madidepensa naman yan, pero sa tamang venue. Pero Mm. kung sasalibihin mo yan at ilalathala mo yan sa pagkakataon dahil meron kang gustong buuing naratibo, ibang usapan yan. Tapos lalo na ho pagdating dyan sa ganyan, napakabilis. Pero pagdating sa ikalawang pangulo, hindi dinidisclose, pero pagdating sa ikalawang pangulo, napakabilis. Hindi ho ba? So, ayan, double standard. Opo. Huli na lang na topic, may nakikita ka bang senyales na may problema sa loob ng administrasyon sa pag-resign? Halos magkakasunod lang ito nung pinuno ng National Security Council, mahalaga ang kanyang role. Pati na rin itong pinuno ng peace process natin sa Peace and Reconciliation, UPAPRO at NSC. Prof, anong basa niyo po? Oo, alam nyo, hindi ko matatawaran ng husay, dedikasyon ni NSC Secretary Anyo at saka ni Secretary Charlie Galvez. At talagang kitang-kita ho natin ang performance ng dalawang taong ho ito na talagang yung masasabi ho natin sa terminong political science na very technocrat po sila at yung galing at husay ho nila at respeto ng uniform personnel ho ay napakataas po sa dalawang taong ito at napakalaking kawalan ho sila sa ating kabinete kung sa pagkakataon hong ganyan. Kitang-kita rin din ho natin for some apparent reason, maaring ito yung kanyang dahilan. Hindi rin din ho natin masabi kung ano talaga ang pinakadahilan. Pero as far as they are concerned, health issues and health problems, we cannot question that. But malaki ho ang epekto nito sa kadahilan ng sila ho ay asset at isa ho sila sa mga talagang nirerespeto ng ating mga uniform personnel. Ang pagkakawala ho nila at ang mga trabahong nasimulan ho nilang mga proyekto ay talaga namang nakita nating tagos at consistent po na naaayon ho sa batas at naaayon ho para sa ikabubuti ng maraming kababayan natin. Yun lamang ho nakakalungkot talagang siyempre po based dun sa personal na dahilan po nila. Pero kung titignan ho natin ang pangkalahatan, we could only speculate, pero ano po very challenging na dalawa sa importanteng tao o icon ho sa administrasyon na may mataas na respeto ay magkasunod ho na bumitiw ng kanilang tungkulin. So, mas tumataas at mas maraming spekulasyon na nagaganap sa pag-iisip natin na ano ho ba talaga yung tunay na estado o katayuan ng administrasyon.